Ako si Manny. Bata pa ako ay naririnig ko na ang tungkol sa sinasabi nilang usog, balis, tapik, bulong, at iba pang mga kakaibang pagbati na nagdudulot ng hindi maganda sa isang tao dahil sa taong may taglay na evil eye. May pagkakaiba rin daw ang mga yon. Ang tapik, bulong, palipad hangin, intensyonal. Samantalang ang balis at usog hindi raw sadya. Nangyayari lang daw kapag gutom ang bumati at gutom din ang nabati. Gayunpaman, kahit hindi kagustuhan, ay posible pa ring makapagdulot ng masamang pakiramdam na maaaring mauwi sa kamatayan. Tungkol po dyan ang ibabahagi ko sa inyong kwento ngayon. Nang mabalis ang kapatid kong si Amor. 16 anyos pa lang siya noon at ako naman ay 23. Bagamat sa probinsya kami isinilang at lumaki, kami yung pamilya na hindi mapaniwalain sa mga ganoong bagay. Mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Kahit pa halos lahat ng mga kapitbahay na nakapalibot sa amin, naniniwala sa ganon. Hanggang isang araw, umuwi ang kapatid ko galing sa school na namimilipit ang tiyan. Nakasalubong ko siya na papasok ng pintuan. Nilingon ko at sinundan ng tingin kasi nga nakahawak siya sa tiyan niya. Hindi na ako tumuloy sa paglabas. Pinuntahan ko siya sa kwarto niya at tinanong kung anong nangyari sa kanya. Sabi niya, hindi raw niya alam. Basta bigla na lang daw sumakit ang tiyan niya. Dumating na rin noon si Mama, kaya nalaman niya na sumasakit ang tiyan ni Amor. Sabi ni Mama, baka raw kailangan lang magbawas ng dumi. Ang kaso kahit nagbanyo na si Amor, hindi pa din daw nababawasan ang sakit ng tiyan niya. Nagkakandangiwi pa rin siya. Pinainom siya ni Mama ng mainit na tubig. Binilhan siya ng gamot sa sakit ng tiyan. Sabi ni Mama, obserbahan daw namin si Amor sa araw na yon. Kapag hindi pa rin daw umigi ang pakiramdam, dadalhin na namin siya sa doktor. Maya-maya ay nakatulog na rin ang kapatid ko, kaya itinuloy ko na ang paglabas ko. Nagpunta ako sa kaibigan ko nun. Nung pauwi na ako, nakasalubong ko ang kapitbahay naming si Aling Romana. Sabi niya, pakuluan ko raw ang damit ng kapatid ko kasi baka nabalis. O kaya pahira ng laway ng kung sino mang kilala namin na merong usog. Tinuro niya pa ang matandang kapitbahay namin na si Manang Des. Kanina pa raw kasi niya naririnig si Mama na hindi malaman ang gagawin kay Amor. Ang balak daw ni Mama dalhin sa doktor. Pero ang kutob niya nabalis. Kasi nung puntahan daw niya kanina ay nahipo niyang nanlalamig ang tenga ni Amor. Isang senyales daw yun na nabalis nga. Pero ayaw daw maniwala ni Mama. Kahit naman ako hindi naniniwala. Tinawanan ko lang ang sinabi ni Aling Romana. Pagpasok ko sa bahay namin, sinalubong agad ako ni Mama. Tumawag daw ako ng tricycle at dadalhin na namin si Amor sa ospital. Nang matingnan na ng doktor si Amor, niresetahan lang siya ng gamot. Tapos pinauwi na rin kami. Nabili naman namin ang gamot at naipainom sa kanya. Nakatulog ulit ang kapatid ko ng siguro mga 2 oras lang. Tapos nagising ulit siya. Bumalikwas siya ng bangon at nagduduwal sa lababo. Nagkatinginan kami ni Mama. Sabi ko kay Mama, hindi kaya buntis si Amor? Hindi naman daw siguro. Di sana raw nakita na sa mga isinagawang check-up kay Amor sa ospital. Isa pa, wala namang boyfriend ang kapatid ko. Nakatulog ulit si Amor. Nakatulog na rin kami ni Mama dahil malalim na ang gabi nun. Maya-maya, nagising ako sa katok sa kwarto ko. Napilitan akong buksan kahit na inaantok pa ako. Pagbukas ko, nakita ko si Amor. Nakatayo sa pintuan namin. Lumingon siya sa akin, tapos naglakad siya palabas. Nagtaka ako. Hinabol ko siya kasi bakit siya lalabas? Madaling araw pa lang nun. Paglabas ko, nawala siya agad.
Nagising si mama sa pagsigaw ko. Nilapitan niya ako noon. Bakit ko raw tinatawag si Amor? Sabi ko, kasi lumabas. Pero biglang nawala. Nasa kwarto lang daw ang kapatid ko. Kakakita lang niya dahil sinilip niya paglabas niya ng kwarto. Nagunahan pa kami ni mama sa pagpunta sa kwarto ni Amor. Nakatabi lang ng kay mama. Nandoon nga ang kapatid ko. Parang natutulog lang. Pero nang lapitan namin at hipuin, ay ganoon na lamang ang pagkabigla namin. Hindi na namin siya magising. Kinilabutan ako sa isiping kaluluwa na lang ang nakita kong lumabas ng pintuan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Kahit hindi ko naman dapat katakutan ng multo ng kapatid ko. Nung nakaburol na siya, nalaman namin na ang huling kausap ni Amor ay ang matandang tendera ng merienda sa harap ng school nila. Sabi ng iba, malakas daw ang balis nun. Baka raw gutom nang mabati ang kapatid ko. Naisip ko, kung nakinig lang kami kay Aling Romana, baka buhay pa ang kapatid ko ngayon. Magandang gabi po. Lenny po ang pangalan ko. Tubong Sorsogon. Yung dati po naming bahay, sinira ng bagyo at baha. Kaya napilitan kaming lumipat sa bakuran ng biyanan ko. Medyo malayo na sa dating bahay namin, pero sakop pa rin naman ang Sorsogon. Nagpatayo lang kami ng sarili naming bahay doon. Wala pa naman kaming anak ng asawa ko, kaya okay lang muna sa amin ang maliit na bahay. Unang gabi pa lang namin doon ay may napansin na agad ako habang kumakain kami ng hapunan. Isang anino ang dumaan sa bintanang nasa may bandang lababo. Dahil nasa loob naman kami ng bakuran ng biyanan ko, kaya hindi ko nalang inintindi yung anino na mabilis na dumaan. Para siyang bulto ng malaking lalaki na mahaba ang buhok pero nakatali. Ewan ko nga kung tama yung nakita ko. Mabilis lang kasi. Parang bayukos na bayukos nga eh. Hindi ko na rin sinabi sa asawa kong si Delphine. Nung naguhugas ako ng pinggan, nakayuko ako syempre. Dahil nakatuon ang mga mata ko sa hinuhugasan kong plato. Nang biglang may dumaan na namang anino. Alam mo yun? Yung kahit hindi ka nakatingin alam mo na may dumaan. Lalo na at nasa harap ko lang ang bintana ng lababo. At naguhugas nga ako ng mga pinagkainan namin. Tapos parang ang bibigat ng mga yabag sa pagtakbo. Pagtingin ko, wala naman akong nakita kahit na dumukwang pa ako sa bintana. Inisip ko na lang na baka kamag-anak nila na tumakbo. Bagong mag-asawa lang kasi kami ni Delphine. Hindi ko pa kilala lahat ng mga kamag-anak nila na kasama namin sa loob ng bakuran. Nung nakahiga na kami, naunang nakatulog sa akin si Delphine. Hindi kasi ako makatulog noon dahil unang gabi namin. Parang namamahay ako. Pabiling-biling ako sa higaan. Sinabihan nga ako ng asawa ko na huwag akong malikot dahil nagigising siya kakagalaw ko. Tumalikod ako ng higa sa kanya. Pagpaling ko sa may bintana, napabangon ako bigla. Kasi kung ano yung nakita ko kanina ron sa bintana sa lababo, iyon din ang nakita ko sa bintana namin sa kwarto. Ang bintana namin doon ay manipis na jalousie, kaya kitang-kita ko yung dumaan kahit mabilis pa siya. Pero hindi ko binuksan ang bintana. Natakot kasi ako na bumalik pa siya. Bigla akong kinutuban na hindi tao ang nakikita kong yun. Lalo na tuloy akong hindi nakatulog ng gabing yon. Kinabukasan ay may salo-salo sa bahay mismo ng biyanan ko. Birthday kasi ng special child na bunsong kapatid ng asawa ko. Nagulat ako sa naging topic nila habang nagkakainan kami. Yung nakita ko kagabi ay nakita rin pala nila. Iyon daw ang laging itinuturo ng special child nilang kapatid. Parang natutuwa pa raw doon sa nakikita niya.
kaya ipinaalbularyo agad nila nung bago pa man kami dumating. Ayon daw sa albularyo, tikbalang ang nilalang na nagpapatakbo-takbo sa bakuran ng biyanan ko. Ang tahanan daw kasi nun ay ang malaking puno na nakatayo sa tabi mismo ng bakuran. Maliban sa pagpapakita, wala naman daw ibang klaseng panggagambala ang ginagawa ng tikbalang. Pero mabuti na rin daw na magkaroon ng proteksyon. Dahil naalaman nila na nakikita ko rin ng tikbalang, nung araw din na yon ay pinapunta nila ang kakilala nilang albularyo para mabigyan din ako. Sabi pa ng albularyo, sa ngayon ay hindi pa raw nagbibigay ng panganib ang tikbalang. Pero sa oras daw na may matipuhan na sa amin, tiyak daw na magdudulot na yon ng panganib. Ganoon din daw ang nangyari sa kabilang baryo na ginamot niya. Nagpapatakbo-takbo muna at nagpaparamdam ang tikbalang. Hindi raw iniintindi ng mga nakatira sa bahay. Nang may natipuhan na, ay ayon, saka sila nangarag na magpaalbularyo. Muntik na nga raw makuha yung babae. Naagapan lang niya. Mabuti na lang at iyon ang naging topic ng selebrasyon. Sabi ng asawa ko, bakit daw hindi ko sinabi agad sa kanya? Kung hindi pa napagkwentuhan, hindi niya malalaman. Nagpapatakbo-takbo pa rin naman yung tikbalang nung mga sumunod na gabi. Pero hindi na kami masyadong nangangamba dahil nabigyan na rin kaming mag-asawa ng proteksyon kontra sa tikbalang. Tawagin niyo na lang po akong Manoy Rolly. Isang tipikal na probinsyano. Kagagaling ko lang noon sa Maynila at pagdating ko sa daungan hindi ko makita ang kapatid kong lalaki na dapat ay susundo sa akin. Ang dami ko kasing bitbit noon. Mga kinuha kong gamit sa tinirhan ko sa Maynila. Nagtrabaho kasi ako ron ng 10 buwan. Natapos na yung proyekto namin sa construction at wala pa ulit kasunod. Kaya balik probinsya na muna ako. Wala akong cellphone noon. Nagkataon na nasira. Pero naghintay pa ako. Iniisip ko rin kasi na baka naman na-late lang si Raul, ang kapatid ko. Kaya lang medyo matagal na rin ang paghihintay ko. Kaya naghanap na ako ng masasakyan. Mahirap pa naman ang sakayan doon sa daungan dahil nagsimula na ring umulan. Isang lalaki ang lumapit sa akin at nag-alok ng tulong. Tumanggi ako. Sabi ko, wala akong ibabayad sa kanya. Pero ang sabi niya, ayos lang kahit walang bayad. Tutulungan lang daw niya akong makapunta sa sakayan ng tricycle. Nakita kasi niya na nagkakandahirap ako sa pagbitbit ng mga dalahin ko. Nagulat kaming pareho ng lalaki nang malaman namin na iisa lang ang lugar na uuwian namin. Bagong lipat lang daw siya doon. Itago na lang natin siya sa pangalang Oka. Nalaman niya kung saan ang bahay ko. Pero ang inuuwian niya roon hindi ko na nalaman dahil sabi niya sa dulo pa raw. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon na alamin pa kung saan sa dulo. Nang mga sumunod na araw ay may napabalitang aswang na namataan sa kakahuyan sa amin. Wala naman akong pakialam sa mga ganong balita. Nasa probinsya kami na napapaligiran ng mga puno, kaya hindi na nakapagtataka ang mga ganon. Wala pa naman ding nakitang ebidensya na may pinatayang aswang. Pero marami ang nagsasabi na totoo raw ang aswang. Kaya nga pala hindi ako nasundo ng kapatid ko ay dahil nanganak pala ang asawa. Dinala niya sa ospital. Hindi naman niya ako makontak dahil nga wala akong cellphone nun. Sila ang kasama ko sa bahay. At dahil nasa ospital pa sila, kaya ako lang mag-isa sa bahay nung gabing yon. Patulog na ako nang makarinig ako ng sunod-sunod na katok. Akala ko kapatid ko na. Pagbukas ko ng pinto, si Oka pala. Duguan siya at nagmamakaawang papasukin ko. Napalunok na lang ako sa takot. Pero pinapasok ko pa rin siya. Kahit na nanlalaki ang mga mata ko sa itsura niya. Gulo-gulo ang buhok niya. Yung balat niya nangingitim na parang
naglabasan ng mga ugat. Para ding kumapal ang pagkabalbo ng braso niya kaysa nung una kaming nagkita. At yung mga kuko niya, noon ko lang napansin na mahahaba pala at marumi. Parang nagbungkol ng lupa. Tapos ayun nga, puro dugo yung damit niya. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Sabi niya may humahabol daw sa kanya. Tulungan ko raw siya na makatakas. Inusisa ko kung sino at kung bakit siya hinahabol. Pero ayaw naman niyang sabihin sa akin. Basta tulungan ko na lang daw siya na makaalis. At dahil tinulungan din naman niya ako sa daungan, kaya tinulungan ko na lang din siya. Kahit sa loob-loob ko, takot na takot ako sa itsura niya. Mukha siyang aswang. Hinayaan ko siyang manatili sa bahay namin ng hanggang magmadaling araw. Nung mga bandang 2:00, nagsabi siya sa akin na ihatid ko na siya sa labasan. Kailangan daw na may kasabay siya sa paglalakad para hindi siya paghinalaan. Tapos nanghiram din siya ng damit sa akin. Kinabukasan, nagulat na lang ako nang malaman ko ang umiikot na balita sa lugar namin. Nagkaroon pala ng pagroronda kagabi at yung nahuli nilang aswang ay nakatakas. Kaya hinayang na hinayang sila. Napag-alaman nila na bagong salta lang pala yun sa lugar namin. At ang pangalan nga raw ay Oka. Hindi nila alam kung saan tumakbo kagabi. Pero ipinagpatuloy pa rin daw nila ang pagroronda. Dahil baka nasa tabi-tabi lang yun. Nagtatago. Hindi ako makaimik sa naririnig ko nun. Naging malinaw sa akin na yung tinulungan kong makatakas kagabi ay isang aswang. Mabuti na lang at hindi niya ako kinain. Ang pinanghihinayangan ko lang ay ang pagiging mabait niya sa akin. Nasa likod pala nun ay ang ikinukubling pagkatao niya bilang isang aswang. Hindi naman ako nagsisi na tinulungan ko rin siya. Pero mula nun, hindi ko na siya nakita. Ako po si Norinda at ang nag-iisa ko namang anak na babae ay si Nancy. 3 po silang mga anak ko at ang 2 ay parehong lalaki na isang 15 at isang 13. Si Nancy ang bunso, 7. Isang nakakatakot na karanasan po namin dito sa bahay ang gusto kong maibahagi sa inyo. Nung mga panahon pong yun, solo ko lang na itinataguyod ang mga anak ko sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga souvenirs sa mga dumarayo sa probinsya namin. Marami kasing tourist spot dito. Ang asawa ko ay kakaalis lang pa abroad at marami pa kaming dapat pagbayaran bago siya makapagpadala sa amin ng para sa mga gastusin namin. Kaya naman napagkasunduan namin na ako na muna ang bahala. Lagi akong wala sa amin noon para magtinda. Iniahabilin ko na lang ang mga anak ko sa tita nila na kapitbahay lang namin. Ang sabi ko, pakitingnan-tingnan lang. Hindi ko na malaya na meron na palang nangyayari sa bunso ko na kakaiba. Nung una hindi ko napansin. Kasi para sa akin, normal lang naman sa mga bata ang magsalita ng mag-isa. Lalo na kung walang kalaro. Parang kinakalaro lang nila yung sarili nila, di ba? Pero isang beses, kinausap ako ng panganay kong anak. Sinabi niya sa akin na sinasaktan na raw ni Nancy ang sarili niya. Parang may kausap daw. Tapos galit yung kausap. Kinakalmot niya yung sarili niya. Pinuntahan ko si Nancy sa kwarto namin na natutulog na nun at nakita ko ngang may kalmot siya sa magkabilang braso. Kinabukasan ko na kinausap si Nancy. Tinanong ko kung bakit niya kinakalmot ang sarili niya. Sabi niya, hindi raw siya, yung kalaro niya. Nagalit daw kasi ayaw niyang makipaglaro at gusto niya nang matulog. Nabahala ako sa sinabi ng anak ko, lalo na nang i-describe niya sa akin ang itsura ng sinasabi niyang kalaro. Kasing laki lang daw niya, mukhang manika ang muka
pero mahaba ang tenga. Tapos iisa lang daw ang damit. Laging yung kulay lumot na bestida. Mabait naman daw sa kanya, pero kapag ayaw niya nang makipaglaro, nagagalit sa kanya at sinasaktan siya. Dali-dali kong dinala sa pinakamalapit na albularyo ang anak ko. Anang albularyo, ang bahay namin ay napapaligiran ng mga puno, kaya hindi na nakapagtataka kung magkaroon ng pagkakataon ang mga naninirahang engkanto roon na makalapit sa amin. Tulad nga ni Nancy, na lagi lang nakatambay sa hagdan sa labas ng bahay kapag wala ako. Ginawa ng albularyo ang makakaya niya para mapaalis ang engkantong kalaro ni Nancy. Kaya lang, napansin ko na mula nung hindi na namin makitang kinakalaro ni Nancy ang sarili niya, ay lagi na siyang nakatulala at nakabayokos na parang may kung anong dinadala sa balikat. Yung mata rin niya, biglang nangitim ang palibot. Ibabalik ko dapat siya sa albularyo, pero ayaw niyang sumama. Nagiba ang aura niya at pati boses niya parang lumaki na galit. Paangil ang sagot niya na ayaw niyang sumama. Ang ginawa ko, ang albularyo na lang ang ipinatawag ko sa panganay kong anak para siyang pumunta sa amin. Pagdating ng albularyo, pinagtaguan pa siya ni Nancy. Ang pangalawa kong anak ang nakakita sa loob ng aparador. Ayaw niyang humarap sa albularyo. At nung kinukuha na siya sa loob ng aparador, talagang kinailangan ko pa siyang hilahin. Kakaiba ang lakas niya. Alam kong hindi ganon ang anak ko. Nang hawakan na siya ng albularyo, ay nagpumiglas din siya. Hanggang sa magawa naman siyang igapos habang ginagamot. Awang-awa ko sa anak ko ng mga oras na yon. Pero kailangan gawin ng albularyo ang nararapat para tuluyang mapalayas ang engkantong kalaro ng bunso ko. Nung unang beses pala na pinalayas niya, ay nagalit ang engkanto. Kaya pumasan sa anak ko. Iyon ang dahilan kung bakit naging bayokos si Nancy matapos ang unang panggagamot sa kanya. Binalaan ng albularyo ang engkanto na kung babalikan pa niya si Nancy ay susunugin niya ang mga tirahan nila, pati na ang iba nilang lagusan. Effective naman ang babala ng albularyo dahil mula nga noon ay umayos na ang kalagayan ng anak ko. Ako po si Floro. Magandang araw po sa inyo. Ang ikukwento ko po ay ang sarili ko mismong karanasan dito sa probinsya namin. Binata pa po ako nang mangyari yon. Noon pa man ay palabiro na akong tao. Kung uso na noong araw ang prank, baka ako ang numero 1. At iyon nga ang dahilan kung bakit ako nakaranas ng kababalaghan. Namuntik ko nang ikawala sa mundo. Malapit sa bahay namin ay mayroong nakatayong matandang puno. Ang sabi ng matatanda sa amin, may engkanto raw na matagal nang namamahay roon. Pero sa tinagal-tagal naman naming nakatira sa lugar na yon, wala pa akong nakita o naramdaman man lang na kakaibang nilalang gaya ng sinasabi nilang engkanto. Isang araw, wala akong magawa sa buhay. Naisipan kong akyatin yung puno at tumambay doon. Tapos naisip ko, ano kaya kung lokohin ko sila na naengkanto ko? At gano'n na nga ang ginawa ko. Pag uwi ko sa amin, hindi ako umiimik. Alam kong napapansin na ako ni Inang dahil panay ang sulyap niya sa akin. Tapos bigla akong nagwala. Natakot ang mga kapatid ko. Napaatras sila. Tapos bigla ulit akong nanahimik. Tumalungko lang ako sa isang sulok. Pang-award talagang aktingan ko noon. Gusto na sana akong dalhin ni Itang sa albularyo. Medyo naawa lang ako sa inang ko dahil nanginginig na siya sa takot sa nangyayari sa akin. Kaya inayos ko na ang sarili ko. At ang sabi ko, nagbibiro lang ako. Nadagukan ako ng Itang ko. At galit na galit naman sa akin ang mga kapatid ko. Hanggang isang gabi, nagising ako na mabigat ang katawan ko.
Para bang may nakadagan na kung ano. Tapos may naririnig din ako na mahinang boses na tumatawag sa pangalan ko. Bumangon ako at luminga. Wala naman akong nakita sa paligid na tumatawag sa akin. Nahiga na lang ulit ako at pinilit ng makatulog kahit hindi maayos ang pakiramdam ko dahil parang may mabigat nga. Nagulat ako nang mamalayan ko na lang na nasa itaas na ako ng puno nakahiga sa malapad na sanga. Hindi ko alam kung paano akong napunta ron. Nagmamadali akong kumilos para makababa. Pero nagtataka ako dahil hindi naman ako makababa. Ayaw kumilos ng mga paa ko. Parang may pumipigil. Kaya nanatili ako sa puno at nag-abang ng makakatulong sa akin. Ang kaso, kahit sumisigaw na ako, hindi naman ako nadidinig ng mga dumadaan sa matandang puno na yon. Maski sila Inang at Itang, pati mga kapatid ko, nakikita ko na hinahanap nila ako. Napaiyak na ako nun kasi lumipas na ang 2 araw na nandoon lang ako sa itaas ng puno. Pero hindi pa rin nila ako makita. Nakaramdam na rin ako ng sobrang gutom. Nung gumabi na ulit, makakatulog na sana ako. Nang bigla akong makakita ng kakaibang itsura ng nilalang na nakaupo sa isang sanga ng puno at nakatingin sa akin. Napakabalahibo niya, pero hindi naman mukhang kapre. Hindi din siya kalakihan. Natakot ako. Gusto ko siyang tanungin kung sino siya. Gusto ko rin sanang humingi ng tulong sa kanya kahit nakakatakot siya. Pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Parang umurong ang dila ko sa sobrang takot na nangingibabaw sa akin. Nananalangin ako na sana nananaginip lang ako. Kaso hindi eh. Nanatili ako sa itaas ng puno hanggang sa mag-umaga na ulit. Yung nakakatakot na nilalang na tila nagbabantay sa akin doon ay nawala na nung umaga. Nabuhayan lang ako ng loob nang matanaw ko ang albularyo na papalapit sa puno. Mag-isa lang siya. Sigurado akong humingi ng tulong sila Inang at Itang sa kanya. At huminto nga ang albularyo sa tapat ng puno. Nagpausok, nag-orasyon, at matapos iyon ay bigla na lang akong bumagsak sa harapan niya. Sa sobrang sakit ng pagkabagsak ko, nawalan pa ako ng malay. Nang magkamalay na ako, nakahiga na ako sa papag namin sa loob ng bahay. Sabi ng albularyo sa akin, kung hindi niya ako nabawi sa matandang puno sa loob ng 7 araw, sigurado raw na hindi na nila ako matatagpuan kahit kailan. Dahil ang nakakatakot na nilalang pala na nakita kong nakabantay sa akin ay ang siyang dapat magdadala sa akin sa mundo ng mga engkanto. Naghihintay lang ng tamang araw kung kailan ako dapat dalhin sa mundo nila. Ani Itang, totoo na raw akong naengkanto. Kaya sa uli-uli ay huwag akong magbibiro tungkol doon. Iniwasan ko na ang punong yon mula noon. Naging sikat pa ako sa lugar namin dahil pilit nila akong inuusisa kung narating ko ba ang mundo ng mga engkanto. Sa baryo po na kinagisnan ko, ang lahat ay naniniwala sa aswang. Usong-uso po yon sa amin nung araw, mga bandang 80s pa. High school pa ako nun. Ako nga pala si Eugene. Isang beses, ginabi ako ng uwi dahil sa paggawa ng proyekto namin sa bahay ng kaklase ko. Sa aming magkakaklase, ang bahay ko ang pinakamalayo. Nasa dulo pa kami ng kabukiran. Kinakailangan kong dumaan sa bukid na merong mahabang lakarin. Hindi naman ako natatakot dahil may dala akong flashlight. At kahit gabi na, kahit papano may nakakasalubong pa akong tao na naglalakad din. May natapakan akong matalas na bagay, kaya naman napahinto ako sa paglalakad. Kaya pala piraso ng basag na baso ata o bote yon.
Naupo muna ako sa isang tabi habang tinatanggal ko yung bubog sa paa ko. Nang matanggal ko na, tatayo na sana ako. Pero napansin ko ang isang maliit na bagay sa damuhan. Mukhang kakaibang bato, kaya dinampot ko at ibinulsa. Nung gabi ring yon, ay nagulat kami nila nanay nang may tila mabigat na nilalang na bumagsak sa bubong ng bahay namin. Tiningnan agad ni tatay kung ano yon. Lumabas siya para makita niya. Ganun na lang ang takot niya at pagmamadaling makapasok sa bahay namin. Dahil ang sabi niya, manananggal daw ang nakita niyang lumipad papalayo galing sa bubungan namin. Kalahating tao lang daw na may maitim at malaking pakpak. Sino ba namang hindi matatakot? Kaya ang aga na naming matulog noon ay lalo pang napaaga dahil sa takot ni nanay sa nakita ni tatay sa bubungan namin. Isang beses naman, nakapaminta na ako nang mapatingin ako sa isang babae na nakatayo di kalayuan sa bahay namin. Nakatingin din siya sa akin na parang matalim pa nga ang mga mata. Nang ituturo ko na kila nanay, bigla na lang nawala. Basta sabi ko, sigurado kung hindi yun taga-baryo. Sabi ni tatay, baka raw aswang. Nung papunta naman ako sa tiyuhin ko, dahil may iniutos sa akin si tatay na dapat kong dalhin doon. Habang naglalakad ako sa kakahuyan, umagang-umaga nun, nakaramdam ako na may sumusunod sa akin. Paglingon ko, isang matandang babae na nakabandana. Makahulugan ang tingin niya sa akin. Kinilabutan tuloy ako, kaya nagmadali na akong maglakad. Ilang beses pang naulit na nakakita ako ng aswang. Sabi ni tatay aswang daw, kaya tinanong niya ako kung meron ba akong ginawa, pinakialaman o nasagi na kabaro ng mga yon. Umiling ako, pero naalala ko na mula nung mapulot ko yung kakaibang bato na itim ang kulay, ay nagsimula na akong sundan-sundan ng mga aswang. Lagi na tuloy akong may bitbit na asin sa bulsa. Pinakita ko kay tatay yung nakuha kong bato. Dinala namin yon sa kakilala niyang santigwar na lumalaban sa mga aswang. Anang santigwar, walang duda, ang napulot ko raw ay isang mutya ng aswang. Maaaring ang nagtataglag ng mutyang yon ay naiwala iyon kaya ako napulot. Maituturing daw yon na anting-anting kung tataglayin ng isang ordinaryong tao na tulad ko. Yun nga lang, lagi na raw akong susundan ng mga aswang dahil doon. May mga aswang kasi na hindi nagtataglay ng mutya, kaya aasamin nila yon. At maaari ko daw iyong ikapahamak sa oras na pilitin iyong makuha sa akin ng isang aswang. Si tatay na mismo ang nagdesisyon. Iniwan niya na sa santigwar ang mutya ng aswang, kaysa ako pa raw ang mapahamak. At least alam ng santigwar kung papaanong pag-iingatan ang mga ganoong bagay. Mukhang tama naman ang santigwar dahil mula nang iwan namin sa kanya ang mutya ng aswang ay wala na akong nakita na aali-aligid sa akin. Tawagin niyo na lang po akong Baltasar, taga Lucena. Medyo may katagalan na ang kwentong gusto kong ibahagi sa inyo. Pero kapag naaalala ko, parang kahapon lang nangyari ang lahat. May naging kaibigan po ako noon na lehitimong mula sa lahi ng mga aswang. Nagsimula ang pagkakaibigan namin nang matulungan ko siyang makatakas mula sa mga humahabol na nagroronda. Hindi ko naman sinasadya ang pagtulong sa kanya noon dahil hindi ko naman alam na aswang siya. Nakita ko lang siyang tumatakbong duguan sa kakahuyan. Tinanong niya ako kung saan ba ang daan patungo sa isang lokasyon doon sa amin. Itinuro ko naman at inalalayan ko pa siyang lumakad dahil iika-ika siya. Pagdating doon ay nagpaiwan na siya. Nagpasalamat siya sa akin.
at bigla na lang siyang kinain ng dilim pagtahak niya sa sulok na lugar na yon. Nalaman ko lang na aswang siya nang ang makasalubong ko naman ay yung mga nagro-ronda. Tinanong pa nila ako kung may nakasalubong daw akong dugo ang lalaki. Natamaan na pala kasi ng sibat nila ang aswang na nakatakbo lang. Nagsinungaling na lang ako dahil natakot akong masisi nila kapag sinabi kong tinulungan ko pa ang aswang. Pagkatapos nun, tuwing uutusan ako ng tatay ko na mangahoy, ay lagi ko nang nakikita ang lalaki na mas may edad sa akin. Nakakausap ko rin siya at hindi naman niya ikinaila sa akin na isa nga siyang aswang. Pero hindi naman daw siya masama. Nagkataon lang na nanggaling siya sa angkan ng mga aswang. Wala pa raw siyang biniktimang tao. Puro hayop lang, gaya ng manok at kambing. Kaya raw hinabol siya ng mga nagro-ronda. Binigyan niya ako ng anting-anting. Ang tawag daw doon ay tagabulag. Isang beses ko lang daw yun pwedeng gamitin. Pag nagamit ko na, ibaon ko na sa lupa. 5 minuto raw ang itatagal nun na hindi ako makikita ni Numan. Tumango-tango lang ako. Tinanggap ko. Kahit sa loob-loob ko, meron akong pagdududa kung totoo bang may bisa yon. Kasi mukha lang naman siyang ordinaryong bato na maaligasgas ang texture. Para magamit ko raw yon, ay kailangan ko lang isubo. Pero hindi ko lulunukin. Basta nasa loob lang ng bibig ko hanggang sa lumipas ang bisa nun. Huwag ko raw kalimutan na isang beses ko lang yon magagamit. Kaya hindi ko dapat gamitin na pang testing lang o sa hindi naman importanteng senaryo. Kapalit ng anting-anting na yon ay ang paglilihim ko ng pakikipagkaibigan niya sa akin. Lumipas pa ang mga buwan. Bigla na lang hindi na nagpakita sa akin ng kaibigan kong aswang. Wala akong ideya kung anong nangyari sa kanya. Hindi ko rin naman nalaman kung saan siya tumutuloy. Sa kakahuyan lang talaga kami nagkakasama at nagkakakwentuhan. Hanggang isang araw, dumating ang isang senaryo na hindi inaasahan sa lugar namin. May mga makakaliwang grupo na sumalakay at nanggulo. Nataranta kami dahil salbahe yung grupong yun. Mga mapang-abuso at talagang gumagamit sila ng dahas para lang makuha yung mga bagay na gusto nilang makuha sa mga bahay-bahay doon. Tapos, nangunguha rin sila ng mga batang lalaki gaya ko para gawing miyembro nila. Nakita kong takot na takot sila nanay dahil hindi nila alam kung saan ako itatago. Naalala ko ang tagabulag na ibinigay sa akin ng kaibigan kong aswang. Sa palaran kong gagana yon ng isubo ko. Napapikit na lang ako nang akyatin na ng grupo ng mga lalaki ang bahay namin. Nanigas ang mga paa ko sa pagkakatayo sa isang sulok dahil wala naman akong ibang mapagtataguan. Maliit lang ang bahay namin. Nagkataon pang si tatay ay nasa bukid noon at si nanay naman nangangatog na sa takot na makuha ako. Pero ganun na lang ang pagkabigla ko nang lampasan ako ng lalaki at sinabi sa kasamahan nila na walang batang lalaki roon. Yung ibang pumanik sa bahay namin, hindi rin ako nakita. Kaya maging si nanay na hindi makaimik sa takot, takang-taka. Maski kasi siya, hindi rin ako makita. Bigla na lang daw akong nawala sa paningin niya. Saktong nakaalis na ang mga makakaliwang grupo nang mawala ng bisa ang tagabulag. Hindi maintindihan ni nanay ang nangyari, kaya't ipinaliwanag kong mabuti. Pati ang tungkol sa kaibigan kong aswang na nagbigay sa akin ng tagabulag na yon. Tulad ng bili niya sa akin, ay ibinaon ko yon sa lupa matapos kong gamitin. Nakakatakot daw magkaroon ng kaaway, lalo na kung hindi mo pakilala ang pagkatao ng kaaway mo. Kung ordinaryong tao nga nakakatakot na, paano pa kaya kung aswang na ang maging kaaway mo, tulad ng naging karibal ko?
Ako po si Billy, taga-Bataan po ko. Ang karanasan ko ay may kinalaman sa isang aswang sa lugar namin na muntik na akong maibaon sa lupa. May niligawan po ako noon. Itago na lang natin siya sa pangalang Amber. Gandang probinsyana, mahinhin pa at mabait. Kaya inasahan ko nang hindi lang ako ang manliligaw niya. Marami akong nakasabay. Pero sa lahat ng nakasabay ko ay isa lang ang naging mainit sa akin. Si Carjo. Siguro ay dahil alam niyang ako ang nakakalamang sa mga manliligaw ni Amber. Hindi lingid sa akin ang usap-usapan sa lugar namin na bigla na lang daw sumulpot doon ang pamilya nila Carjo. Nanirahan sa isang abandonadong bahay doon na sila na rin ang umayos. Nang sagutin ako ni Amber, nakita ko na nasa di kalayuan lang si Carjo. Nakatanaw sa amin at masama ang tingin. Kaya sinabihan ko si Amber na mag-iingat sa lalaki na yon. Sabi naman ni Amber, wala akong dapat ipag-alala dahil hindi siya lumalakad ng mag-isa. Lagi niyang kasama ang tatay niya o kaya ay ang kuya niya. Dahil doon ay napanatag ako. Tingin ko kasi traidor yung si Carjo. Baka matsyempohan niya si Amber na mag-isa baka kung anong gawin. Lalo at maraming masukal na bahagi sa lugar namin. Hindi ko naman akalain na ako pala ang tatargetin niya. Tingin ko sinadya niya akong abangan sa ilang na lugar doon sa amin. Napapaligiran ng mga puno at walang mga kabahayan. Napahinto ako sa paglalakad ng harangin niya ako. Madilim na noon at wala akong kahit anong sandata na pwede kong ipanlaban sa kanya. Nung una, hindi pa ako masyadong natakot dahil sa isip ko, kaya ko naman siyang labanan ng mano-mano. Mas malaki ang katawan ko sa kanya. Pero syempre, tinangka ko munang daanin siya sa diplomasya. Tinanong ko kung anong kailangan niya sa akin. Matapang niyang sinabi na iwanan ko raw si Amber at hindi niya ako papatayin. Napakayabang ng dating sa akin ang sinabi niya. Kaya sabi ko, tanggapin na lang niya ang kabiguan niya. Doon na nagsimula ang pagpapalitan namin ng suntok. Nang bigla ko na lang mapansin na nagbabago na ang anyo niya. Ang matapang na talaga niyang anyo ay mas lalo pang bumagsik. Tapos kumapal ang balahibo niya sa kamay, braso at binti, pati sa gilid ng muka. Bigla na lang ding namula ang mga mata niya at ang mga kuko niya parang naging gaya sa mangkukulam. Kasabay noon ay naging kakaiba rin ang pag-angil niya. Wala na akong maintindihan sa sinasabi niya dahil nangihibabaw na yung kakaibang tunog mula sa bibig niya. Napamura na ako dahil alam ko na hindi siya ordinaryo. Isa siyang aswang. Wala akong laban kaya tumakbo na lang ako. Kaso hinabol pa rin niya ako at doble ng bilis ko ang bilis niya kaya naabutan niya ako. Wala na akong mapagpipilian noon kundi ang manlaban. Hindi nga lang umuubra sa kanya ang mga suntok ko. Parang hindi siya tinatablan ng sakit at mukhang wala siyang balak na buhayin ako. Kasi nakalugmok na ako noon ay sige pa rin siya sa pagbira sa akin. Ang dami ko ng kalmot. Pagbagsak ko sa lupa ay napatingala na lang ako sa maliwanag na buwan. At naisip ko na baka iyon na nga ang katapusan ko. Kinubabawan niya ako at sasagpangin na lang sana nang bigla siyang matigilan. Narinig ko ang boses ng isang matandang lalaki. Ang tatay pala ni Amber na si Mang Jose. Pinagsisigawan at pinaghahampas niya ng buntot ng pagi si Carjo. Hinagisan pa niya ng asin kaya mabilis nang tumakas ang aswang na yon. Tapos ay tinulungan akong makatayo ni Mang Jose. Sabi niya, nakita na pala niya na magkaharap kami ni Carjo. Dati pa raw niyang pinagdududahan na aswang ang lalaking yon. Kaya dali-dali siyang bumalik sa bahay kanina para kuhain ang buntot pagi niya
at nagdala na rin nga siya ng asin. Naiyak na lang ako habang nagpapasalamat kay Mang Jose. Kung karaniwang tao lang si Carjo, makakaya ko siyang labanan. Kaya lang, aswang nga siya at kakaiba talaga ang lakas niya. Kaya ganun na lang ang takot ko sa naging engkwentro namin na yon. Bigla na lang nawala si Carjo sa lugar namin, pati na ang pamilya niya. Siguro kasi may nakaalam na sa lihim nila, kaya umiskapo na at naghanap ng ibang lugar na wala pang nakakabuking sa pagkaaswang nila. Ako po si Criselda, solong anak ng mama at papa ko. Graduating po ako sa high school nang mamatay sa sakit ang papa ko. Kaya si mama ay sobrang na-depressed. Nasaksihan ko kung paano silang nagmahalan ni papa. Yung tipong kahit nagigipit kami, hindi nila masyadong iniinda ang problema. Basta masaya lang sila na magkasama. Pinalaki nila ako sa magaan na pagdadala ng problema. Pero nang mawala nga si papa, ay nasaksihan ko rin kung papaanong nalugmok si mama. Nakulang na lang talaga, wakasan niya na rin ang sariling buhay. Tuwing uuwi ako galing sa school, ay chinecheck ko si mama sa kwarto niya. Nag-aalala kasi ako dahil mula nang mailibing si papa, ay bihira na siyang lumabas ng kwarto nila. Ang tita Blessy ko na kapatid ni papa ay pansamantalang tumira muna sa amin para maasikaso si mama kapag wala ako. Siya rin ang tumutulong muna sa amin pinansyal dahil hindi pa noon nakakabalik si mama sa trabaho. Ang bahay na tinitirahan nga pala namin noon ay hinuhulugan pa lang namin. Mag-iisang taon pa lang bago namatay si papa nang makuha namin ang bahay na yon. Mabuti na lang at hindi ganoon kataas dahil nasa probinsya kami. Bukod sa pambayad sa bahay, nadagdagan pa ang problema namin. Nang lagnatin si mama, hindi po iyon ordinaryong lagnat. Dahil nung patingnan namin siya sa doktor, biglang nawala ang lagnat niya. Pero kapag uuwi kami sa bahay, bumabalik. Ilang beses po namin siyang napatingnan na ganon ang nangyayari. Sabi ni Tita Blessy, lagi raw umaakyat si mama sa bubungan. Sa bintana po ang daan noon. Bale yung bubungan, extension ng bubong namin sa ibaba. Kaya mababa lang dahil may itaas kami. Kaya nakayungyong po doon ang malagong mga dahon ng punong mangga. Nakaupo lang si mama roon at nakatulala na parang sobrang lalim ng iniisip. Mahimbing kasi ako matulog kaya hindi ko namamalayan na bumabangon pala si mama sa gabi para umakyat sa bubungan. At doon tahimik na nauupo hanggang sa madaling araw. Sabi ko kay tita, gisingin ako kapag ginawa ulit yun ni mama. Ginising nga ako ni tita kaya nakita ko talaga ng dalawang mga mata ko habang nakaupo si mama sa bubungan. Nakatitig lang siya sa puno na parang wala sa sarili. Naawa ko kay mama, pero natakot din ako nang sabihin ni tita na kinukutuban siya ng hindi maganda. Parang hindi na daw nagluluksa si mama Parang iba na raw. Gabi-gabing ganon, walang palya. Kaya nagdesisyon kami ni tita na patingnan din si mama sa albularyo. Hindi rin kasi nawawala ang lagnat niya. At dahil ayaw nang lumabas ni mama, kaya ang albularyo na mismo ang nagpunta sa bahay namin. Matapos niyang suriin si mama at ang puno ng mangga sa harap ng bahay namin, ay doon niya natiyak na isang kapre raw ang nagkakagusto kay mama. Kaya nawawala si mama sa sarili tuwing gabi at tumatambay ng matagal sa bubungan, ay dahil nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng kapre. Ang buong akala talaga namin ay parte pa yon ng pagdadalamhati ni mama sa pagkawala ni papa. Hindi naging madali ang panggagamot ng albularyo kay mama. Kasi malakas daw ang kapre at talagang inilalaban si mama sa kanya. Pero hindi nagpadaig ang albularyo. Ginawa niya ang lahat ng nalalaman niya laban sa kapre
Kung hindi raw niya kasi matatalo ang nilalang na yon. Isang beses ay magugulat na lang kami na hindi na namin makikita si Mama. Dalawa lang daw ang pwedeng mangyari. Ang maglaho si Mama na parang bula dahil tuluyan ang nakuha ng kapre, o ang mamatay si Mama dahil sa pagkawala niya sa sarili. Dahil sa pagkawala niya sa sarili ay hindi niya na maasikaso ang sarili niya. Pati pagkain, hindi siya makakaramdam ng gutom. At kagagawan pa rin iyon ng kapre. Ilang gabing pinausukan ng albularyo ang puno ng mangga, pati ang bubungan. Tapos ay pinasarhan na sa amin ang bintana roon na siyang dinadaanan ni Mama. Awa naman po ng Diyos ay unti-unting bumuti ang lagay ng Mama ko. At wala po siyang matandaan na sumasampa siya sa bubungan at tumatambay doon ng matagal. Ako po si Leia, isang probinsyana. Pinagmamalaki ko po yun, pati ang simpleng pamumuhay namin dito sa Isabela. Maliban lang sa isang pangyayari na puno ng kababalaghan. Nang malasin po kami at pansamantalang hindi makapagtrabaho sa bukid ang tatay ko dahil sa pagka-stroke niya, ay napilitan kaming magkapatid na pumalit sa kanya. Kaming dalawa ng kuya ko. Hindi ko kilala lahat ng mga kasamahan ni tatay sa bukid. Kasi sabi ni tatay, maraming bago. Pero meron pa rin namang mga datihan na. Pareho kami ni kuya na dapat ay nasa kolehiyo na. Hindi pa nga lang kami makapagpatuloy dahil sa kakulangan sa pera. Ang nanay naman namin ay matagal nang sumakabilang buhay. Elementary pa lang kami. Kaya wala kaming mapagpipilian kundi ang magtrabaho muna para makapagpatuloy sa buhay. Sa bukid, habang nagtatrabaho ay nakaramdam ako ng pagod. Kaya naupo na muna ako saglit sa ilalim ng puno at namahinga. Ginawa kong pamaypay ang sombrerong salakot na gamit ko. Habang namamahinga ay pinagmamasdan ko ang iba pang magbubukid na diretso lang sa trabaho. Umagaw ng pansin ko ang isang matandang magbubukid na napatingin at napangiti sa akin. Hindi pa siya nagkasya. Nilapitan pa niya ako at tinanong kung ayos lang daw ba ako. Sabi ko naman, opo, okay lang. Parang nakita ko ang lolo ko sa matanda, kaya naging magaan ang loob ko sa kanya. Nagtataka lang ako kasi tuwing kainan na, nawawala ang matanda. Hindi ko alam kung saan siya nagpupwesto. Kapag naman kinukwento ko kay kuya, hindi ko rin maituro sa kanya kasi nawawala sa paningin ko. Hindi ko mahanap kung saan sa bukid siya naroon. Lumilitaw lang siya para tanungin ako kung ayos lang ako. Yung tipong kapag nahihirapan ako at napapagod, ay saka ko lang siya nakikita. Nahihiwagaan talaga ako sa matandang yon. Lagi ko namang nakakalimutang ikwento kay tatay kapag nasa bahay na kami. Pero isang beses habang naghahapunan kami, naalala ko rin. At natanong ko nga si tatay kung sino kaya yung matandang yon. Nung tanungin ko kasi ang pangalan, ay bigla niya na lang akong tinalikuran. Pinadescribe sa akin ni tatay yung sinasabi kong matanda. Nung i-describe ko na sa kanya, napa-sign of the cross siya. Sabi niya, sumalangit nawa. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, matagal na raw patay ang matandang yun. Mga 3 taon na. Ang matandang pinangalanan niyang si Ka Homer. Iyon daw ang pinakamatanda at pinakamasipag na magbubukid sa hanay nila. Inatake raw yun sa puso habang nagtatrabaho. Kaya siguro hindi maiwan ang lugar na yon. Hindi lang daw ako ang napagpakitaan ni Ka Homer, maging ang ibang mga kasamahan nila. Siguro raw ay yung may mga third eye at baka may third eye din daw ako. Kaya ako nakikita ang multo ni Ka Homer. Dahil sa mga sinabi ni tatay, hindi ko nagawang isubo ang kanin at ulam. Kinikilabutan kasi ako dahil hindi ko lubos maisip kung paano ko makakausap ang isang multo na lang pala. Tinapik ako ng kuya ko sa balikat at ang sabi ayos lang daw yon. At least mabait daw sa akin ang multo. Ayoko na sanang bumalik sa bukid. Kaya lang hindi pwede. Dahil kami lang dalawa ni kuya ang maaasahan ni tatay
habang nagpapagaling siya. Nakita ko na naman si Ka Homer. Nakangiti na naman siya sa akin. Hindi lang ako nagpahalata na alam ko nang isa na lang siyang kaluluwa. Nilakasan ko na lang ang loob ko dahil wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Hindi tuloy ako makapag-focus sa trabaho kapag alam kong nasa paligid lang siya. Pero kalaunan naman, nasanay na rin ako. Mula sa Aurora ay napalipat kami sa Laguna, sa lumang bahay nila Mami. Mahabang kwento ang dahilan, kaya hindi ko na lang idedetalye pa sa inyo. Basta may kinalaman yon sa naging away nila ng dad ko. Yung maalwan naming buhay sa Aurora ay biglang naging mahirap sa isang kisap mata nang mapunta kami sa Laguna. Malaki naman ang dating bahay nila Mami. Wala na nga lang sa kaayusan. Tapos, 3 lang kaming titira. Aalog-alog kami, lalo na at kukonti lang ang gamit. Ako nga po pala si Ivan at ang kapatid ko naman ay si Irene. Si Daddy naiwan sa Aurora. Si Mami lang ang kasama naming lumipat. Sabi ni Mami, sa 1 taon pa ako makakabalik sa eskwela kapag nakabawi na raw siya sa negosyo. Nasa 3rd year na sana ako sa college noon. Si Irene naman, 2nd year high school pa lang. Kaya makakapagpatuloy pa siya. At dahil wala akong magawa, kaya tinutulungan ko na lang muna si Mami na ayusin ang bahay. Hindi na kami naghanap ng mababayaran dahil nagtitipid kami, kaya kaming 2 na lang talaga ang nagkumpone ng mga sira sa bahay. Habang inaayos ko ang bintana, namataan ko ang isang matandang babae sa gate. Nagulat ako kasi nasa loob siya ng gate. Paano siya nakapasok? Tsaka, hindi siya dapat pumasok. Lumabas ako ng bahay para tanungin sana yung matanda. Pero nang makalabas na ako ng pintuan, hindi ko na siya nakita. Nagpalinga-linga pa ako sa gate. Sunod na beses na nakita ko siya, nasa bintana ulit ako. Pero wala akong ginagawa nun. Nagyoyosi na lang. Binatawan ko yung yosi ko at nagmamadali akong lumabas ulit. Paglabas ko, hindi ko na naman siya nakita. Parang pinaglalaroan niya ako. Imposible kasing makapasok siya sa gate. Nakasara yun eh. Nang mapalingon ako sa bahay namin, ay ganun na lang ang gulat ko. Dahil nakita ko siyang nakatalikod at naglalakad. Malapit na sa pintuan namin at mukhang papasok pa sa loob ng bahay. Nagtaka ko kung saan siya dumaan para hindi ko siya makita. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Sinigawan ko siya. Sabi ko, sino siya at saan siya pupunta? Trespassing ka ako siya. Nilingon naman niya ako. Pero saglit na saglit lang at ipinagpatuloy pa rin niya ang pagpasok sa bahay. Patakbo ko siyang sinundan. Pagbungad ko naman sa pintuan namin, ay si Mami na ang nasa lubong ko. Tinanong niya kung anong nangyayari sa akin. Bakit daw humahangos ako at sino raw ang sinisigawan ko? Narinig pala kasi niya yung pagsigaw ko sa matanda. Napakunot-noo siya nang sabihin ko na may matandang babaeng nakapasok sa bahay. Natakot din siya kaya dali-dali naming hinanap. Pati si Irene naghanap din. Pero nabigo kaming makita yung matandang babae sa kahit saang sulok ng bahay. Noon lang napagtanto ni Mami na baka ang nakita ko raw ay hindi na tao, kundi isa na lang multo. Nagmamadali siyang tumungo sa lumang silid sa bahay na dating silid ng lola niya. Kinuha niya ang isang lumang photo album doon tapos ay ipinakita niya sa akin. Tinanong niya ako kung nasa mga larawan daw ba ang matandang babaeng sinasabi ko. Kinilabutan ako dahil nakita ko nga roon yung matandang babae. Hindi pa siya ganun katanda sa picture, pero halatang halata naman na siya yun. Isinara na ni Mami ang photo album at ang sabi niya, ang nakita ko raw ay ang lola niya. Ang tunay na nagmamay-ari ng bahay bago pa naipamana sa nanay niya at sa kanya.
Dahil doon ay nagpamisa si Mami para sa kaluluwa ni Lola. Sabi niya, baka wini-welcome lang daw kami sa pagbabalik namin sa bahay na yon. Mabait daw ang lola niya, kaya siguradong walang masamang ibig sabihin ang pagpapakita nito sa akin. Hindi ko na naabutan ng lola ni Mami. Puro sa kwento na lang, kaya hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari na nagpakita sa akin ang multo ng lola niya. Magandang umaga po. Ako po si Rosita. Bata pa man po ako, paminsan-minsan ay nakakakita na ako ng mga pangitain. Dumalas po habang lumalaki ako. Kapag napanaginipan ko ng masama ang isang tao, ay may nangyayari ngang masama sa kanya. Tulad po ng mapanaginipan ko ang tiyuhin ko na nabangga raw ang motor niya. Sumalpok sa kotse. Mga ilang araw lang po ang lumipas ay naaksidente nga siya sa motor. At iyon po ang ikinamatay niya. Tapos ay napanaginipan ko rin ang lola ko na umaakyat sa maliwanag na hagdan. Hindi naglipat linggo, na maalam na nga ang lola ko. Hindi ko po sinasabi yun sa iba. Tanging ang nanay ko lang ang nakakaalam ng kakayahan kong yun. Kasi para sa akin, isa yung sumpa na hindi dapat ipagmalaki. Grabe po kasi ang takot na nararamdaman ko kapag may pangitain ako. Kaya hindi ko rin talaga magawang sabihin sa iba. Puro masasamang pangitain lang naman. Sa probinsya po namin, madalang ang mga sasakyan. Iilan lang ang mga bumabiyahe. Tapos malayuan pa. Sa buong buhay ko, isang biyahe lang talaga ang hindi ko makalimutan. Iyon yung pauwi ako sa amin galing sa Maynila. Dahil sa haba ng oras na inilagi ko sa jeep, kaya hindi ko maiwasan na makatulog. Sa saglit na pag-idlip kong yon, ay nakapanaginip agad ako. At hindi po maganda ang naging laman ng panaginip ko. Nahuhulog daw sa bangin ang sinasakyan namin. Nang nasa baba na raw kami ng bangin, ay nakita ko ang isang batang babae na duguan at wala ng buhay. Kaya napaiktad talaga ako ng magising. Napatingin ako sa kapwa ko pasahero. Bigla akong nakaramdam ng pag-aalala. Baka kasi kung ano na naman ang ibig sabihin ng masamang panaginip ko na yon. Malayo pa ang bababaan ko at mahirap nga ang sasakyan sa lugar na yon. Kaya kahit kinakabahan ako, hindi ako bumaba. Nanatili pa rin ako sa jeep. Panay na lang ang dasal ko sa isip ko. Pinilit ko rin na huwag makatulog ulit. Maya-maya, pagtingin ko sa daraanan ng jeep na sinasakyan namin, ay nakakita ako ng isang batang babae na nakatayo lang doon. Parang sadyang hinihintay ang sasakyan na pwedeng makasagasa sa kanya. Napatakip ako ng bibig, pero hindi ko napigilan na mapasigaw nang matutumbok na ng jeep ang batang babae. Tapos napapikit na lang ako. Naramdaman kong huminto ang jeep. Pagdilat ko, ay nakatingin sa akin lahat ng mga kapwa ko pasahero. Pati ang driver, nakatingin din sa akin. Ano raw ba yun? Bakit daw ako sumisigaw? Wala naman daw siyang masasagasaan. Iginiit ko na may batang babae siyang masasagasaan. Bumaba ang driver ng jeep at chinek kung may nadali nga ba siya. Tapos bumalik na siya sa sasakyan at galit na sinabi sa akin na baka nanaginip lang daw ako. Ituloy ko na lang daw ang panaginip ko para madala ko ang nasagasaan niya sa ospital. Natatawa pa siya. Iba't iba naman ang reaksyon ng mga kasabay ko. Merong naguluhan, natakot at natawa. Pero ako, hindi ko magawang tumawa. Dahil alam ko ang kakayahan ko sa pagkakaroon ng pangitain. Alam kong hindi ko yun dapat baliwalain. Ilang sandali pa ang lumipas, ay nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Nagpagewang-gewang ang jeep na sinasakyan namin. Dahil nawala ng preno, kaya halos mabingi ako sa sigawan ng mga kasakay kong pasahero. At sa pagkawala ng preno, ay nahagip ng jeep ang isang batang babae.
pagsalpok niya sa isang puno. Kinilabutan ako ng todo. Ni hindi ko magawang tignan ang nangyari sa batang babae. Para akong mababaliw nun. Hindi man ako nasugatan at hindi rin masyadong nasaktan sa nangyaring pagbangga, ay nagkatotoo naman ang pangitain ko. Sobrang sakit po ng ulo ko nun, kaya nagpadala rin ako sa ospital. Nakisabay sa ibang pasahero. Habang inililipat na kami ng sasakyan, ay napatingin sa akin ang sugat ang driver na nagtawa lang sa akin kanina. Parang sinasabi ng mga mata niya na tama ako. Pero wala na po kaming magagawa dahil nangyari na nga. Isang hindi malilimutang karanasan po ang pinagdaanan naming magpipinsan sa isang liblib na pook na dinayo namin para lang sa sayawan. Pero sakop pa rin naman po iyon ng probinsya namin. Uso po kasi ang ganoon dati. Bandang 90s. Yung mga pasayaw sa barabarangay, hindi naman talaga kami paladayo. Pero nung gabi ngang iyon, napagkatuwaan lang namin. Dahil nabalitaan namin na magdaraos nga ng sayawan sa liblib na lugar na yon. At may sabi-sabing marami raw aswang ang naninirahan doon. Mahilig kasi sa katatakutan ng mga pinsan ko. Nadamay lang ako na isang duwag. Ayoko nga sanang sumama, pero nagawa nila akong pilitin. Tawagin niyo na lang po akong Gigi. Nang marating na namin ang liblib na pook na yon, ay hinanap na namin kung saan banda roon ang sayawan. Naligaw pa muna kami bago namin natagpuan. Maliit lang pero marami naman palang tao. Mukhang nag-e-enjoy naman ang lahat. Maya-maya ay napansin ko na malalim na ang gabi. Tumingin ako sa relo ko at hindi nga ako nagkamali. Magmamadaling araw na. Kaya pinaghahagilap ko na yung mga pinsan ko para ayain na silang umuwi. Ang kaso ayaw pa nila. Hindi ko alam kung bakit parang nakakaramdam ako ng hindi maganda. Parang may mangyayari. Pero pinilit ko na lang na alisin sa isip ko. Hindi naman ako makauwi mag-isa. Malayo ang lakarin. Siyempre wala nang masasakyan nun. Tapos madilim pa ang daan. Kaya hindi talaga pwede na mag-isa lang akong uuwi. Kahit gustong gusto ko na talagang umuwi. Nagulat na lang kami nang biglang isang malaking nilalang na may pakpak ang lumipad sa mismong lugar ng sayawan. Tapos may sumigaw na wakwak daw yun. Kaya naman ng mga tao biglang nagpulasan. Nagkaripasan ng takbo. Kanya-kanya. Binalot din ako ng takot. Pero hindi ko makita ang mga pinsan ko sa gitna ng pagkakagulo. Tapos yung sinasabi nilang wakwak nagpapabalik-balik pa. Kaya kanya-kanya talaga ng tago at pagliligtas sa sarili ang mga nasa sayawan. Ako naman napasiksik na lang sa ilalim ng mesa. Nangangatog ang mga tuhod ko at nanginginig ang mga kamay ko habang nakasiksik ako doon. Muntik pa akong atakihin sa nervyos nang biglang may humawak sa braso ko at hilahin ako palabas sa ilalim ng mesa. Pagtingin ko, ang pinsan ko palang lalaki na si Onye. Hinahanap na pala nila ako. Kasama ang mga pinsan kong babae ay magkakasama na kaming tumakbo palayo sa lugar na yon habang marami pang nagkakagulo. Pero hindi kami makaabante sa takot na madagit kami ng wakwak. Wala naman kaming nakitang inatake ng wakwak, pero kitang-kita namin mismo ang wakwak habang nagpapalipad-lipad ito doon sa lugar na tila may hinahanap. Isang matanda roon na sumundo sa anak niya ang nagsabi na makitago na lang muna kami sa bahay nila dahil kung babaybayin pa namin ang madilim na daan baka masundan pa kami at mabiktima. Habang nasa loob nga kami ng bahay ng matanda, sa di kalayuan doon ay iyak ako ng iyak. Kasi alam kong mapapagalitan kami nila nanay at tatay. At higit pa ron, takot nga sa nasaksihan namin kanina. Sabi ng matanda, hindi yun ang unang beses na nagpakita ang wakwak sa karamihan ng tao. Hinala raw nila,
ang matandang nagsusolo na sa buhay na nakatira sa irigasyon, ang wakwak na yon. Wala lang silang matibay na ebidensya. Tinanong namin kung may napatay na ba ang wakwak sa lugar nila. Sabi ng matandang may-ari ng bahay, meron na raw. Ang totoo, marami na nung araw pa. Kaya nga takot ang mga tao na lumapit sa matanda sa irigasyon dahil naniniwala sila na iyon nga ang wakwak. Kinabukasan, nakauwi naman kami ng maayos. Pero parang natrauma ako sa naranasan namin. Ang mga pinsan ko naman parang nag-enjoy pa sila dahil mahilig nga sila sa katatakutan. Ako lang yata ang sobrang naapektuhan ng pangyayaring yon na hanggang sa panaginip, dinala ko. Hindi lang yon, nilagnat pa talaga ako. Kaya nga mula nun, maski sa malapit lang, hindi na ako uma-attend ng sayawan. Kahit pa sa mismong barangay lang namin, sa takot na maulit ang pangyayari na yon. Gandang gabi po sa inyo. Ako po si Atong ng Cotabato. Doon po ako isinilang at lumaki. Pero ngayon, nagtatrabaho na dito sa Pangasinan. Ang ikukwento ko po sa inyo ay nangyari doon sa probinsya namin sa Cotabato, sa lamay ng lola ko. Sa pagkakatanda ko, 14 anyos pa lang ako noon. Namatay ang lola ko na nanay ng tatay ko. Sa unang gabi pa lang ng burol ni lola, ay lagi ko nang nakikita yung lalaki na pasilip-silip sa loob ng bakuran. Tapos patingin-tingin sa mga tao na nasa loob at labas ng bakuran. Hindi pamilyar yung mukha niya sa akin. Kaya tinanong ko si nanay kung sino yon. Sabi ni nanay, hindi rin daw niya kilala. Huwag ko na lang daw pansinin at huwag na huwag kong lalapitan. Dahil baka mamaya masamang tao pala yon. O kaya aswang. Sa lugar kasi namin, usong-uso pa rin noon ang paniniwala sa mga aswang. Naniniwala rin ako kahit hindi pa naman ako nakakakita. Dahil ang dami namang nagsasabi at nagpapatunay na totoong araw. Nang maglagay na ng mga mesa sa harap ng burulan para sa mga magbabaraha, nakiupo ang lalaki. Sumali siya sa mga laro. Kasali rin doon ang tatay ko. At nakita kong kausap ang lalaki. Kaya nang makita kong tumayo siya para magtimpla ng kape, ay siya naman ang tinanong ko kung kakilala ba niya yon. Sabi ni tatay hindi raw, pero kinakausap siya kaya kinausap din niya. Ayon daw sa lalaki, taga-kabilang baryo lang siya. Bagong lipat, kaya namamasyal-masyal sa mga kalapit baryo para dumami ang kakilala. Nagtataka lang ako kasi ang dami niyang oras para gabi-gabing magpunta sa lamay ng lola ko. Sabi ng isang matandang nakikiramay sa amin, bantayan daw namin yung lalaki dahil masama raw ang kutob niya roon. Hindi naman magawang paalisin nila tatay dahil wala namang ginagawang masama. Tahimik lang na nagsusugal sa lamay. Nung medyo malalim na ang gabi, iilan na lang ang tao sa burulan. Pero may isang mesa pa ng mga nagsusugal kung saan nakaupo ang estrangherong lalaki. Napansin ko, nakunot na ang noo niya. Para bang naiinis. Kasalukuyan akong nagkukutkot ng butong pakwan nun habang nakatingin sa kanya. Kaya naman pala siya naiinis dahil natatalo na. Nakita kong ibinagsak niya ang hawak niyang baraha. Tapos may sinabi siya sa isa sa mga kalaro niya sa mesa. Nainis din yung kalaro niya, kaya nagbitaw din ng salita. Hanggang sa nagpalitan na sila ng maaanghang na salita. Parang inaakusahan ng estrangherong lalaki na mandaraya yung lalaking kapitbahay namin na kalaro niya. Nagulat kaming lahat na nandun. Nabitawan ko pa ang lalagyan ng butong pakwan. Kaya tumapon dahil yung lalaki ay nagwala. Bumangis ang anyo niya. Naglabasan talaga yung mga ugat niya sa katawan. At kitang-kita rin namin nang humaba ang mga kuko niya sa kamay, pati sa paa. Sinakmal niya yung lalaking kaaway niya.
Nandoon pa yung matandang babae sa lamay. Agad siyang nagpakuha ng asin para sabuyan yung lalaki. Kumuha naman agad si nanay. Kinuha sa kanya ng matanda yung asin at siya mismo ang nagsaboy doon sa nagwawalang lalaki. Tapos yung balat ng lalaki na tinamaan ng asin, umusok. Pinagmumura ng matanda yung lalaki. Pinalalayas at sinasabihang huwag nang babalik doon. Napilitan namang tumakbo ang lalaki dahil siya mismo ang naglantad sa sarili niya sa pagiging aswang. Hinabol pa siya nila tatay at ng mga tito ko, pati na ng nakaaway niya mismo, kahit na sugatan pa sa pagkakasakmal niya. Pero pagbalik nila tatay, sabi, hindi raw nila naabutan. Kaya kakaiba raw ang bilis sa pagtakbo eh. Bigla na lang daw nawala sa dilim. Hindi na rin naman bumalik yung lalaki, kahit sa ibang araw. Kasi nga, alam na namin na isa siyang aswang. Ako po si Malia. May maibabahagi po ako sa inyong kwento kung katatakutan lang din naman ang pag-uusapan. Tunay na karanasan po naming magpipinsan nito. At nangyari yon sa probinsya kung saan kami lumaki. Kaming magpipinsan ay mahilig umattend noon sa mga sayawan. Uso po yun sa mga probinsya. Merong sayawan para sa matatanda at meron din para sa mga kabataan. Tuwing fiesta po yun. At saka Valentine's Day. Umattend po kami. Pista sa kabilang baryo. Siyempre po, gabi ang sayawan. Kaya nang magkayayaan kaming umuwi na, hating gabi na. Habang naglalakad kami pa uwi, nagbibiroan ang mga pinsan ko. Sabi nila, ano raw kaya kung may makasalubong kaming aswang? Pabilisan na lang daw ng takbo. Ang hindi mabilis, maiiwan. Bahala siyang maging midnight snack ng aswang. Ako ang pinatatamaan nila. Kasi sa aming lahat, alam nilang ako ang pinakamabagal kumilos. Kaya kapag may lakad kami, ako lagi ang hinihintay nila. Hindi na lang ako umimik nun. Kasi bukod sa pagiging mabagal, duwag din talaga ako. Kaya pinagtatawanan nila ako nun. Maya-maya, nagulat ang isa sa mga pinsan ko na si Jones. Bigla siyang sumigaw ng aswang. Aswang. Kaya ang mga pinsan namin ay naguunahan na sa pagtakbo. Tumakbo rin ako. Ninervyos ako ng sobra. Pero bigla ring nagtatawa si Jones. Nagjo-joke lang daw siya. Ganon daw pala magiging reaksyon namin kapag biglang may nagpakitang aswang. Nagalit kami kay Jones, lalo na ako, dahil grabe talaga ang takot ko. Kaya hinubad ko talaga yung tsinelas ko at pinaghahampas ko sa kanya. Pero meron din namang nakisabay na lang ng tawa sa kanya. Sabi ko, wag yan ang uulitin yon. Isusumbong ko talaga siya kay tatay. Nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nagpauna na ako. Nasa kalagitnaan na kami nang maisipan kong lumingon. Paglingon ko, nakita kong may babaeng hindi maayos ang kasuotan. Parang marumi tapos magulo rin ang buhok niya na sumusunod sa paglakad namin. Si Jones ang nasa hulihan kasi naninigarilyo siya. Kinilabutan ako sa nakita ko dahil yung babae ay nangingitim ang palibot ng mata at nakangisi siya nang magtama ang tingin namin. Napatingin din ako sa braso niya at halos manayo ang buhok ko nang makita kong mabalahibo ang braso niya, pati binti. Napasigaw na ako ng aswang. Aswang! Tumingin lang sila sa akin. Sabi pa ni Jones, kumita na raw yun. Pero sabi ko, hindi ako nagbibiro. Tapos sinabayan ko na ng takbo. Nakita rin ng ibang pinsan ko yung kinatatakutan ko. Nang maglingunan din sila, kaya sumunod na sila sa akin. Nagtakbuhan din sila. Si Jones naman, akala niya ginugood time lang namin siya. Binabawian ba? Kaya hindi agad siya tumakbo. Bago pa niya nilingon ang sinasabi namin,
ay malapit na sa kanya ang aswang. Nakita ko pang nahawakan siya sa braso, pero nagpumiglas siya at buti na lang ay nagawa pa rin niyang makawala at nakatakbo. Takang-taka ko sa sarili ko dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa kong tumakbo ng matulin. Paano'y unang beses ko rin yun na makakita ng aswang. Nung nagbiro kasi si Jones, natakot lang ako pero wala namang nakita. Kaya nang makita ko na talaga ang babaeng aswang, parang doon na biglang nabuhay ang katawan ko. Bumilis ang takbo ko. Pagdating sa lugar namin, kanya-kanya kami ng pagkukwento kina nanay at tatay ng naranasan namin, pati kina tita. Nagkakanda, bulol-bulol pa ako sa pagsasalita. Naniwala naman sila kasi ayon mismo sa kanila ay totoo raw na may aswang sa Pilapil. Marami na kasi ang nakakita pero wala pa naman daw napapabalita doon na kinain ng aswang. Pero sa kabilang baryo ay may nabalitaan na silang nabiktima raw dati. Kaya tigil-tigilan na raw namin ang paggala sa gabi. Kung a-attend ng sayawan, agahan namin ang uwi. Huwag yung hating gabi na. Dahil ang sabi ng matatanda ay palakad-lakad lang daw ang babaeng aswang sa mga ganoong oras. Baka naghahanap din ng mabibiktima. Buti na nga lang at marami kami. Dahil kung hindi, baka napahamak na kami. Tahimik lang nun si Jones. Siya kasi yung unang nagbiro. Baka narinig siya ng aswang, kaya nagpakita talaga sa amin. Yo mga kapasta! Ako nga pala si Kira, ang boses ng Nginig Stories, Katang Isip Lamang at Creepy Encounters. Kung nagustuhan niyo po ang kwentuhan natin ngayon, invite ko lang po sana kayo na pasyalan din ang channel ko. Nasa comment section po ang link ng channel ko. Sana po mapasyalan nyo. Maraming salamat kay Senpai Neb at maraming salamat din sa inyo mga kapasta. Karinigan po ulit tayo.